So what's up mga gar, this is your boy Guryo. At ngayon ay nag-message sa atin na Sir, any tips sa pag-take ng neuro exam sa BFP or sa any uniform personnel kung kayo ay aplikante pa lang. So sa lahat ng mga aspiring applicants natin, so i-share ko ang aking experience nung nag-take ako ng neuro exam way back 2021. So let's go. So first things first, be on time or be ahead of time. So kung ang call time nyo is 8 in the morning, so it's very safe to say na nandun na kayo 7:30 or earlier, no? Para maghintay na mag-start yung examination. Kasi very strict ang mga proctor natin when it comes to the timeliness at punctuality. Kasi nga yung ina-applyan natin ay uniform personnel. So dapat tayo ay on time palagi at bawal malilate sa examination. Second is to follow instructions. Kahit yung pinakasimpleng instruction, dapat susundin mo when you are taking the neuro exam. So, tandaan mo na uniform personnel yung pinapasukan mo. You are a future police officer, fire officer, jail officer, or soldier. So, yung utmost compliance natin sa instructions ay dapat makita ng mga proctors or examiners. So, kung sinabing isulat mo yung pangalan mo na using capital letters, so you should have to. So, you have to follow even the most simple instructions. Okay? The third one is to maximize your time during the examination. So, yung neuro exam ay binubuo ng iba't ibang parts. So, meron dyang aptitude test or yung IQ test na tinatawag natin at ilang items din yan. So, yung trick dyan ay unahin mo yung mga madadaling katanungan or yung mga questions, and then balikan mo na lang yung mga mahihirap na tanong kung meron ka pang time. So you should have to maximize your time at dapat wag kang ma-stuck or maging stagnant doon sa mga mahihirap na question at mamimiss mo na ang sagutan yung mga madadaling tanong. The next one is to be consistent with your answers. So be mindful kung ano yung mga sinagot mo sa mga previous items. Kasi nga, yung mga questions ay pwedeng maging similar or maging relevant sa mga next items. So, inconsistent answers means pwedeng maging indicator ito na you are just telling lies or inconsistent ka sa mga response mo. Next is you should learn how to draw. So, hindi ibig sabihin nun ay dapat kasing galing mo na si Leonardo da Vinci or si Michelangelo sa pagguhit. So, pag ang instructions ay gumuhit ka ng isang tao, na wag kang guguhit ng stick figure na tao, kundi dapat iguhit mo yung taong merong kompletong body parts, like merong tenga, merong mata, merong ilong, bibig, merong kamay, merong paa. At dapat merong distinct na pagkakaiba yung babae sa lalaki. For example, yung babae is mahaba yung buhok, tapos yung lalaki is merong mga bigote or balbas. And then, dapat yung mukha ng taong iginaguhit mo ay evident din sa kanya yung pagiging masaya or they should have a happy face. Kasi bawat details ng iyong iguhit ay merong meaning para sa mga psychologist right after. Next is to hone your English skills or yung grammar skills mo sa pagsulat. Kasi yung mga neuro exam meron din yung essay part kung minsan. So, alalahanin mo you are applying for a uniform personnel, no? At sa Philippine National Police, sa BFP, at sa other agencies, tinitest dito yung reporting skills mo, yung incident reporting skills. So kung paano ka mag-construct ng sentences or mga pangungusap. And next is to prepare for the interview. So yung last part na neuro exam is a face-to-face and one-on-one interview with the psychologist, no? Meron kayong separate na room, so doon kayo pupunta at doon ka i-interviewin ng psychologist. So yung advice ko dito sa'yo is to be snappy, to be firm, avoid extra movements, avoid unnecessary facial expressions or movements. Focus sa tanong at sa pagsagot doon sa psychologist. So answer it with wit, with humor, no? Always be humble. So based on my experience, yung interview doon with the psychologist ay parang nagka-casual conversation lang kaming dalawa. But then ayun na pala yung interview portion. And then later on, mga ilang minuto, siguro na kita na nung psychologist na okay din yung mga sagot ko. Then tinapos na earlier yung interview. So just be calm.
sagutin mo lang kung ano yung tinatanong ng interview ng psychologist. So to wrap it up mga gar, no, yung Neuro exam ay tinetest lang yan yung mindset ng isang average person or average applicant. So kung ako sa'yo, do not pretend to be extraordinary or just be yourself, no? Follow instructions, sagutin mo lang yung mga katanungan. Do not leave anything unanswered kasi nga yung mga blank na mga sinagutan mo ay baka yun pa yung mag-determine kung ikaw ay re-recommenda or not recommended sa uniform personnel. So, at last, good luck and may the odds be in your favor.